Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. So ayan, magandang gabi. Hello everyone. December 23, 2 days before Christmas. And ayan, alam ko marami nga sa inyo ang wala na siguro mga pasok, especially sa mga estudyante, and then yung iba mga working, last day na ng kanilang mga trabaho ngayon, or even yung iba bukas pa. Syempre yung iba may trabaho sa 25, 26 onwards, walang holidays. But yeah, magandang gabi ulit. Ayan, Rovic Flores, birthday niya. It's my birthday ngayon. Happy birthday, Rovic. Natapos na ang mga pageants na inaabangan natin kasi nga last na si Chelsea, diba? And so far, so good. So far, kanina may mga nabasa akong comments na satisfied naman sila. So naka-move on na siguro ang ilan. Ako naka-move on na rin ako. So ngayon, ano ang pinagkakaabalahan ko? Personal na. Babalik ulit tayo sa pageant next year for the MUPH na actually. Anthony, hello! What's up? So kung may mga tanong kayo dyan, ilagay nyo lang dyan sa comment section dahil halo-halo yung ating topic ngayon. Kasi wala na rin naman tayo pag-uusapan. Pero since last nga, yung nangyaring Cosmo, kaya kanina may nagtatanong, si Kayo Nishim, tinanong niya kung sino daw ang wishlist sa Cosmo. Actually, wala naman talagang definite na wishlist pagdating sa Cosmo. Or parang wala ka rin naman talagang, alam mo yun, kahit gustuhin mo tong babaeng ito, hindi rin naman siya matutuloy. Kasi, syempre, itong babaeng ito, kailangan dumaan muna sa MUPH at nasa organization na yon kung siyang ilalagay for the Cosmo title. Paano kung hindi naman siya bet ng organization for the Cosmo title? Wali din. So, feeling ko yung wishlist parang ano siya. Walang wishlist. Kasi pag nakita mo yung MUPH delegate for 2026, dun na lang tayo talaga mamimili. At ayun lang talaga yung pagpipilian natin. MUPH delegate for the 2026. Tapos, pakiramdam ko parang ang ilalagay ulit nila dyan sa Cosmo yung veterana or nanggaling na rin sa international pageant. Kung sino man yung kandidatang yun, kung sino man yung kandidatang sasali sa MUPH 2026 na nag-international pageant na din like Miss Earth, Miss Kineso, baka yun din yung ilagay nila sa Cosmo. Bigla ko nga naisip kanina si Imelda Schweigart Si Imelda Schweigart, paano pag ito yung nilagay sa Cosmo, no? O kaya sino to? Si Montenegro, si Subihano, si Ashley Subihano. Bigla ko nga rin naisip kanina si Ashley Subihano Speaking of Ashley Subihano, so ayun, si Ashley Subihano nakoronahan siya sa Miss Universe Philippines Laguna. Nangyari Miss Universe Philippines Laguna noong nakaraang sa Sabado. Kasabay din ng Cosmo. Si Ashley tsaka si Scarlett de Mesa, yung heavy favorites sa Miss Universe Philippines Laguna. Sila yung parang pinagsasabong doon. However, hindi sila yung nakakuha ng title na Miss Universe Philippines Laguna. Ang nakuha ng dalawa, second tier crowns lang. Second tier crowns yung nakuha nila. Ganyan. Ang nanalong Miss Universe Philippines Laguna last Saturday, si Prats. Isabella Prats. Basta tiga Santa Rosa, Laguna. Si Isabella Prats, parang hindi na rin naman siya ata baguhan sa pageantry. Parang lumabas na rin ata siya somewhere. But, yun nga, 5'8" ang height ni Isabella Prats. So, siya yung nakakuha ng sole title na Miss Universe Philippines Laguna. Na-elbow niya si Subihano tsaka si Scarlett de Mesa na talagang pinagsabong dun sa title. Pero maganda doon, may 3 franchise ang Laguna. Kaya silang 3 yung nakakuha ng 2 tier crowns tsaka si Isabella Prats, pupunta silang 3
sa Miss Universe Philippines Laguna. So, malakas din ang Laguna ngayon. Laguna shout out. Syempre, taga Laguna ako. Malakas ang Laguna ngayon. Tatlo sila. Tapos, so, yun nga, na-mention ko kanina si Subihano. Bigla ko tuloy naisip si Subihano. Sabi ko, baka siyang ilagay sa Cosmo if ever. Subihano. Yun. But anyways, kayo, ano ba thoughts nyo sa Miss Universe Philippines Laguna? At sa iba pang mga Miss Universe Philippines candidate kasi maraming matatangkad ngayon na kinoronahan sa mga local pageant. Maganda yung lineup ng mga kinoronahan ngayon sa mga kanya-kanyang local pageants. Naman kayo, may mga nababasa naman akong comment, Iliana daw for Cosmo. Si Iliana, sasali ulit yan ng Miss Universe Philippines kung para makakuha ng Cosmo title. At sabi ko nga kanina, yung mga babaeng sumasali sa Miss Universe Philippines naman talaga yung bet nila. Wala naman sumali doon para maging Miss Cosmo or Miss Charm, di ba? Wala namang sumali doon. Talagang yung title ina-assigned doon sa babaeng sumasali doon sa mismong edition. So ito mga babaeng to, hindi nyo sila pwede pilitin. Kasi nga, kailangan muna nilang dumaan sa Miss Universe Philippines. Para makapag Miss Universe Philippines ka, kailangan i-appoint ka ng local franchise holder ng lugar, lalawigan, syudad. Di bang hirap? Ang daming pagdadaanan. Kaya yung mga Miss Cosmo wishlist nyo, lahat sila manggagaling dun sa mismong edisyon ng Miss Universe Philippines. Kaya walang mga ganyang rally-rally na mangyayari. Sabi ni Jamin Ben for you, sana si Eloisa na lang daw sa Miss Universe. Si Eloisa, again, kailangan niya muna manggaling sa Miss Universe Philippines. Hindi siya madali. Si Eloisa nga ay nagpasa na ng corona sa Miss Universe Philippines Laguna nung Sabado lang. So, kailangan niya ulit bumalik ng Miss Universe Philippines Laguna kung ganon. Esguera Johnson International. Hello. Haba na ng pangalan mo ngayon. Kuya Carl, what if Ashley Subihano talaga for Charm or Eco International? Oo nga, no, baka ibalik siya sa Charm. No, hindi ko rin naisip yan. Ngayon lang. So again, guys, si Ashley Subihano pala ang longest reign. Tama na, si Ashley Subihano ang longest reign Miss Charm Philippines. Siya ang kauna-unahang Miss Charm Philippines, pero nag-resign siya. Tapos ngayon, nasa Miss Universe Philippines si Ashley Subihano. Mamaya, ibalik siya. Ibalik siya sa Miss Charm. Pero hindi na yan ibabalik sa Eco International. At sa kaalaman, para sa kaalaman din ng lahat, si Ashley Subihano ay nag-Eco International na. Nakuha niya yung Eco International title sa Miss World Philippines noong 2022. And during that time, akala ng lahat si Ashley Subihano rin na makakuha ng Miss World title. Pero hindi niya nakuha. Ang nakuha niya yung Eco International. Pagdating niya sa Eco International, nag-top 12 finish lang siya. Yeah, top 12 finish. Tapos ngayon nasa Miss Universe Philippines siya. Hindi naman niya na ibabalik sa Miss Eco International. Kasi nanggaling na siya doon. Unless may rule yung Eco International na pwede ulit sumali yung mga sumali na. Pero malamang hindi na. Baka nga Charm, no? Ibalik siya sa Charm. Si Subihano, no? O kaya, baka nga Cosmo. Feeling ko talaga Cosmo. Performer yan si Subihano. Tapos, kuda din. Tingnan natin. Kasi parang hindi ko siya nakikita as Miss Universe Philippines eh. Baka dun siya ilagay. Ang aga natin mag-predict, no? Aga pa, no, para mag-predict. But anyways, mauuna yung Miss World. Kasi ang Miss World, may ano na sila. Date na ang Miss World. Ang date ng Miss World, ito, wait lang, balikan ko lang. Coronation Night. February 3 ang Miss World. Ito na. February 3 na ang Miss World. Sana hindi na siya maurong, pero February 3 na siya, 7 p.m. Tuesday, Mall of Asia Arena. Siyempre, bago tong February 3, on January, magsisilabas na rin itong mga candidates with their activities. Isa-isang activities, ganyan, pre-pageant activities. So, makikita rin natin yung mga candidates. Ilan na po ang candidate ng Miss World? Actually, hindi ko alam. Wala pang confirmed dates kasi sabi sa January, baka may mga humabol pa.
Yung mga hindi pa nagpapakita ngayon ng mga pangalan na inabangan natin, baka may mga humabol pa nga anya sa January. Sino ba bet mo sa Miss World Philippines? Actually, ngayon wala pa. Kung sino na lang ang manalo. 3 titles ang ibibigay sa Miss World Philippines. Ang yung Miss World mismo, Miss World Philippines, Global, tsaka Universal Woman. And ngayon, yung mga kandidata ngayon, aside kay Valerie West, wala ka nang ibang makita. Ay, may mga baguhan, pero si Valerie West lang kasi yung kilala ko. Si Zoe, nagpasa rin siya ng application last time. Pero ayun nga sabi, may mga mahabol pa sa January. Si Ande Mesa ba, nag-confirm na? Confirm na ba yung Ande Mesa? Sabi ni Esguerra Johnson, ibigay na kay Ande Mesa ang World for Me. She started sa Miss World and back for MWP. Confirm na. Official candidate na siya. Akala ko kasi dati pasabog pa lang. Well, kung nandiyan si Ande Mesa, ibigay na nila sa Ande Mesa. Ibigay na nila kay Ande Mesa para matapos na. Pero parang hindi din Parang hindi siya sure win for the Miss World Pero sana mabigyan na siya ng ibang title. Total, may 2 title pa naman at stake sa Miss World Philippines. Pero mukhang may magpapakita pa dyan sa January na na yung sikat na inaabangan ng lahat, ganyan. Yung parang nangyari nung lumabas si Emma, yung parang biglang may lumabas na Emma. Parang may lalabas pa dyan sa January. So, abangan natin. Alam nyo na rin naman na yun. Esguerra Johnson, ko siya for world. Pero parang global lang possible makuha niyan. Sana nga mag-corona na siya, para matapos na din ang lahat. Naalala ko, nag-content pa ako kay Ande Mesa na sana mag-try pa siya sa ibang pageant kasi baka dun talaga siya nababagay. At pag nag-try siya sa ibang pageant, baka sakaling makakuha siya ng title. So, hindi na natin siya magiging multo sa pageantry. So, yun, nag-try siya ngayon sa Miss World. Sana nga mabigyan na siya ng kahit Universal Woman or para hindi naman siya maging multo kasi nga galing din siya sa 2022 roster ng BBP. Lahat ng mga kasabayan niya sa 2022 BBP, lahat talagang si akyata na, So, para hindi naman siya maiwan. Total, may ibubuga naman siya. Ito, ang dami na nagtatanong sa inyo ng MGI All-Stars hanggang ilang pwede mag-represent ng Philippines. Wala namang definite number na sinabi. Na kunyari, hanggang 10 lang bawat bansa, wala naman. Kung sinong gusto magpasa, kung may pera pang register, pasok naman sa banga. Pero ang sabi kasi ngayon, 5 ang kumpirmado sa Pilipinas. 2 pa lang ang pinakilala, so meron pang 3 natitira. Ayun yung abangan natin sa mga susunod na araw. Feeling ko yung mga big names, ilalabas yan pag malapit na. So yan ilalabas pag malapit na. Kaya ngayon medyo tahimik ang labasan nila ng pangalan. Baka yung iba hindi pa rin nagde-decide, baka sa January pa mag-decide. Baka nag-iisip pa lang hanggang ngayon kasi may mga candidates nga ngayon na bali-balita na nag-iisip pa din hanggang ngayon tapos baka sa January confirm na. May nakausap nga ako lately. Inaantay pa daw yung basbas ng management. So, pag nabasbasan, baka tumuloy din sa January. Sana sumali siya. Sino? Si Anita. Sabi niya na gusto ko si Anita. Bet ko talaga si Celeste. Ikaw, may bet mo for All-Star. Oo nga, unknown. Bet ko nga si Celeste. Di ba sabi ko nga dati? Michelle, Celeste, at Atisa. Pero imposible na talagang mangyari yun. Kasi itong mga babaeng to, may kanya-kanya rin namang ginagawa sa buhay. Busy din. Nightan, may kilala kayong sasali sa MGA All-Stars? Wala po. Wala po. Yung confirm, wala po. Mga pa lang, mga chikang nag-iisip, ganun. Nag-iisip pa lang. Baka mahimas-masan nga sa January, baka bigla silang tumuloy. Iyon. Kaya abangan na lang natin. Pero syempre, support pa din natin kung sino man yun nandyan. Katulad nito, ang huling pinakilalang second delegate, si Alexa Nunez. So, si Alexa Nunez, galing siyang Nobel Kines of the Universe. Brazil yung sash niya. Kaya yung pinakilala siya as the second Filipina delegate na magsusot ng Philippine sash, marami nagtaas ng kilay. Kasi nga, Brazil siya.
dun sa previous pageant niya. Dito lang yun eh. Dito yun sa Manila ginanap. At ang first runner-up niya doon, Philippines. Yung Philippines doon, si Zara Lopez. Yung content creator din na sikat din sa TikTok, Facebook, ganyan. Siya yung first runner-up niya. So, yun, marami nagtaas ng kilay nung pinakilala sa Alexa Nunez. Saan siya galing? Sino siya? So, ayun, this time, Philippine sash yung susutin niya or pinili niyang sinuot. Pero, syempre, marami pa rin mga nagdi-discriminate talaga. Marami mga negative thoughts na wala nga daw Pinoy blood, ganyan. Pero, ayun nga yung press release nila. Brazilian by birth, nationality Filipino by heart, parang ganyan. So, yun nga. So, since Philippine sash naman yung pinili niya, di ba? Philippine sash. So, i-support na lang natin, syempre. Kasi isa pa rin naman siya sa Team Philippines na magko-compete nga by next year. Syempre, Philippine sash na yun, di ba? So, wag na natin i-bash kasi sa atin di naman magta-translate yun kasi nga, Philippine yung sash. Bakit daw Philippine sash yung pinili niya? Sabi ng mga nag-question. May mga nagtatanong kasi dito. Syempre, alam nyo naman ang Philippine sash, di ba? Pag naka-Philippine sash ka, malakas talaga. Sash factor. But, yun eh, syempre, it is what it is. So, isupport na lang natin si girl. Yes, trick sash factor. So, ayun nga, wag na, kung walang magandang sasabihin, wag na lang din mag-comment. Sino po? Si Alexa Nunez po yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero mabait yon si girl. May podcast yun na minsan nakikinig ako ng podcast nun eh. Kasi nadadaanan ko yung dati sa YouTube. Tapos ayun, napapakinggan ko. Hanggang sa nanalo na nga siya ng Nobel Kineso. So ayun, bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance si ate girl. Malay naman natin, di ba? Biglang siya pala, no? Taas pala ng placement niya. Sabi ni Trix, si Bero Santiago, baka sasali yan. Bakit mo nasabi, Trix? Nag-ano ba siya? Nagpaparamdam? Ganyan. Sino ba yung sa tingin nyo pang sasali na mga nagpaparamdam? Kasi ang dami ngayong mga hint. Si Tara na-i-issue din. Si Tara Valencia nasasali daw, nagka-training. Si Herlene, ganun din. Ang daming mga naglalabas ng mga issue ngayon. Ito sasali. Ito, ganyan. Siyempre, no, ganun naman tayo lagi pag mga gantong eksena na mag-uumpisa na yung mga gantong pageant. Diba? Parang ang dati, mga gantong December, ang mga pahulaan natin kung sino yung mag-MUPH. Ngayon tuloy ang pahulaan natin kung sinong sasali sa MGI All-Stars. Tinabunan ng MGI All-Stars tuloy ang MUPH. Bakit si Herlene? Galit si Trix. Bakit si Herlene? Hindi naman natutuloy yung international pageant niya. Bakit hindi naman natuloy? Anong international pageant ba yung Tourism Kineso? Trix? Kasi nga yung Tourism Kineso, sumpang title nga kasi yun. Lahat na nakakorona ng tourism, minsan hindi natutuloy, minsan tutuloy. Pero mas malaki yung chunk na hindi talaga natutuloy yung mga Tourism Kineso. Kaya nga si Michelle Arceo, hanggang kayo wala pang balita, baka wala ding Tourism Kineso na matuloy. Ayun lang, siguro, ewan ko, medyo minalas-malas din kasi sa Herlene, kahit yung Planet International niya hindi rin natuloy baka, ewan ko kung ano ba destiny meron sa Herlene. Pero maswerte naman siya sa mga teleserye kasi nagli-lead role siya. Tsaka, ayun nga, pagdating sa show business, sikat talaga siya. Baka hindi lang talaga pang pageantry or ewan. Kaya nga sana mag-all-stars na lang siya Sana, totoo yung mga chika ngayon na si Herlene baka sumali. Baka napilit ni Sir Wilbert. Ganyan. Tingnan natin yan, babalik sa atin sa Miss Grand Myanmar 2024. Babalik ata si Miss Grand International Myanmar 2024 sa pageant after the drama. Anong feel mo doon? Nabasa ko lang to na in-interview yung national director niya, yung Hat na daddy, in-interview na next year daw, malakas daw ang magiging pambato ng Myanmar sa Cosmo. Tapos bilang ini-edit siya, bilang sa edits, ito yung pinapakita, yung si Crying Baby last year, si Myanmar. So, ano daw mafe-feel natin doon? Wala naman. Siguro naman nag-matured na siya. Kung sakaling sasali siya sa pageant again, syempre, mag-trending ulit siya kasi abangan kung paano ulit siya gagalaw. Pero, syempre, yun, kailangan niya ng mag-matured siguro at magmamatured naman na siya.
tingnan natin kung totoo. Sabi ni Trix para ma-redeem ang sarili niya. Sabi ni Yana, Dakis yon. Yes, may video pa. May video pa ako sa Telegram. Nakasave pa kung gusto nyo. PM is the key. Pinagkalat. PM is the key. Sabi ni Ana Dison, mukhang may love life pa na tayo si Budol. Si Mr. Manhunt siya? Manhunt? Nga siya, si Manhunt. Kevin. Ang hot dun sa personal. Tama ba, Manhunt siya? Ang hot dun sa personal. Baka marunong na siya mag-content ng Thai. Advantage yun. Sabi ni Ana Dison. Sabi ni Trix, sana sumali si Mariam Habach ng El Tukuyo para makabawi siya. Kasi Diyosahan din yun. Tingnan natin kasi wala pa mga pinakikilala eh. Pagdating sa Latin community, puro Asian eh. Tapos, di ba, parang ang press release nila parang mga 70 delegates, 60 delegates, 80 delegates, yung sasali sa MGI All-Stars. December 23 na, ilan pa lang yung pinapakilala nila, parang wala pang 10. Puro Asian pa. So, mga Asian girls lang ba? Or Asian contestants lang bang, ang interesado? Nasa na kaya yung mga Europe, yung mga Latina, Americas, ganyan. Africa. Parang hindi sila interesado kasi wala pang pinapakilala. O baka tinitipid lang yung pagpapakilala ng mga girls. Kasi parang magiging lang siya, Asian edition. Puro Asian pinapakilala eh. Sander, yes, late ka. Ito naman, XXX10, anong video sa bashing na natatanggap ni Atisa? Wala po akong pakialam. Kanina may nagtanong na rin sa akin, sabi ko nga kanina, wag na natin pansinin. Kasi tapos na rin naman yun. Sabi ko, ba't inuungkat tong isyong to? Tapos na, nag-Miss Universe na nga si Atisa, runner-up pa eh. Papatulan ba natin yun, di ba? Yung mga ganun. Kaya, ewan ko, pag lumalaki, yung issue, sisikat lang lalo, kaya wag na pansinin. Ayan, sabi ni Trix, pam. Na-hurt sila kasi totoo. Sabi ni XXX ang OA ng taga-Vietnam. Pero again, mga pageant fans ng Vietnam lang yun, hindi lahat ng Vietnam ha. Kasi baka i-hate nyo yung buong Vietnam o mga Vietnamese. Wala silang kasalanan doon. Ay mga toxic na pageant fans lang yun sa Vietnam, ay may kasalanan doon. Sabi ni Ana Dizon ulit, dapat magkaroon ng El Tocuyo All-Stars. El Tocuyo All-Stars. Ilan lang yung sasali. Tsaka siguro talaga hindi na interesado din kasi talaga iba sumali. Kaya kahit ngayon siguro, anong petsa na, konti pa lang din yung pinakikilala din sa MGI All-Stars. Tricks, nakakatawa mga Vietnam fans. Todo support kay Chelsea. Yes, mahal na mahal nila si Chelsea doon sa Vietnam. Chelsea Fernandez sino po ba yung na-expect yung MJL All-Star coming from Philippines? Wala po akong in-expect. Bebrin Chana, wala po kasi parang kahit ano pwede mangyari. Parang may mga manggugulat talaga dyan. Ito, katulad nito, yung pangalawang pinakilala nga. Hindi mo na-expect, may ganun palang sasali. Kaya biglang na dyan Kaya wala, hindi mo rin hindi mo rin masabi talaga eh. Kaya abangan na lang natin. Sino yung paborito mong gown designer? May nagtanong. Mark Baumgartner. Si Mark Baumgartner kasi nga, lagi ko naman sinasabi, siya yung pinakaunang bet kong Pinoy designer. Kaya hanggang ngayon, Mark Baumgartner pa rin kasi minimalist. Lagi sinasabi sa live pag may nagtatanong. Maraming rumors na sasali daw si Yana sa MU. Oo nga, maraming rumors. So, pag maraming rumors, baka totoo nga. Baka feeling ni Yana, ito na yung pagkakataon na ma-redeem ulit yung sarili niya. Pero paano? Kasi nga, tapos na yung Miss Universe Philippines Laguna, yung 3 doon, ipapadala na yun sa Miss Universe. Ana Dizon, yes, ayun nga yung pinag-usapan namin kanina nung start ng live, kung ano yung masasabi mo sa mga Miss Universe winners MU Page Laguna. Ang haba na sinabi ko dyan na Ana Dizon. Pero yun nga, dun sa 3 yun, looking forward ako kay
Subihano. Pero sa Subihano, hindi mo siya makikita pang Miss Universe talaga, pero baka siyang ilagay sa Cosmo. Kanina nga napag-usapan din namin, baka daw ibalik sa Charm o kaya sa Eco International. Kasi 'di ba naalala nyo, nagbigay na rin ako ng ng history about kay Subihano kanina. Yun nga si Subihano, yung ganyan. Basta nasa first part ng live ko. So baka nga siyang ilagay sa Cosmo or ibalik sa Eco International. I mean sa Charm or Eco International. Pero mas bet ko siya sa Cosmo. Kasi nga matalak din yon si Subihano. Tsaka yun nga, galing Eco International. Eh di ba itong Cosmo, dalawang beses na Atisa nag-international, ito si Chelsea nag-globe para mahilig sila maglagay ng girls na sumabak na sa international pageant. Baka ituloy-tuloy nila yon. Or malay nyo si Imelda Schweighardt pala. Siyang inilagay, di ba? Tingnan natin. Kaya nga, exciting ang Miss Universe Philippines next year. At hindi lang yun nga maraming kinoronahan sa mga probinsya galing local franchise. Ang talagang ang gaganda ng mga build, ang tatangkad na nila parang wala nang maliliit. Parang alam na nila kung anong dapat. Ayun, ang gaganda ng mga bagong kinoronahan ngayon mula sa mga probinsya. Yes, Samar. So far, ngayon yung bet ko Samar. May inaabangan pa ako sa Sindangan. Hindi ko alam kung nanalo na si Kyra Hopkins. Pero inaabangan ko yung si Kyra Hopkins kung sakali talaga makoronahan yun. Ang lakas no ni Kyra Hopkins. Nakoronahan na ba si Kyra Hopkins? Sorry. O contestant pa lang. Kasi yung talaga yung inaabangan ko, yun nga yung nakita ko mga pictures nito lately lang. Sabi ko, ang lakas nito ni Kyra. Sana malakas siya pag na yung mismong competition na. Yung pag nag-umpisa na, sana hindi crowd na. Yun. Sana hindi ang tawag doon. Yung nawala yung shine, parang gano'n. Yun. Kaya yun, parang dati yung summer bet kasi summer ang aabangan ko sa mga newbies, ganyan. Eh, ito nga si Kyra Hopkins lumabas. Ay, si Kyra Hopkins na pala yung abangan ko. Ganon. 5'9". Hindi 5'7". Si Kyra parang 5'9" siya. Tapos ang ganda ng mukha. Mukhang Latina. Venezuelana. Pero Pilipina pa din. Parang nandun pa din yung pagka-Pilipina ba. Ewan ko sa personal, hindi ko pa naman nakikita yung sa personal pero abangan natin yan pag nag-start na yung yun lang. Yung ibang girls na kanoronahan, abangan pa natin. Tingnan natin. Comeback ni comeback ni Lorraine Ojimba sa Miss World? Totoo ba? Saan nyo nakuha yung balita? Totoo ba? Hindi pa kasi ako nagbabrowse ngayon sa social media eh. Sige, check ko. Carmel, look at her IG. Kasi ang tahimik nan sa IG eh. Speaking of Lorraine Ojimba kasi nga, di ba medyo closey naman kami yan kasi nga nagka-work kami last time. Tapos tahimik niya sa IG, hindi siya nagpo-post. Minsan mag-story. Konti lang. So yeah, sabi mo nga, ikaw na nagbalita. Tingnan ko mamaya, check ko. Sino bet mo sa Miss Universe Philippines Pangasinan? Hindi ko pa po nakikita yung mga candidates. Sige, check ko po mamaya. MUPH Quezon City 2024. Yes, siya yun, CM, na nag-back out. Sa MUPH Pampanga naman, wala pa mga candidates, pero yung kinoronahang Mutyaning Kapampangan, yun sana yung magandang isabak nila eh. Pero di naman kasi yung hawak ng MUPH eh. Pero abangan na lang natin pagdating sa MUPH Pampanga. Sky, what if daw sumali si Liana sa All-Stars? Go lang. At least sikat si Eliana, baka sa kanya ibigay. Malaking hata kasi pag sikat ka, di ba, na candidate. Pag marami kang fan base. So far dun sa mga pinapakilala, si Eliana, kung bigla siyang sasali doon, siya pa lang yung may sikat talaga, pinakamaraming fan base, ganyan. Malaking chance niya.
Kaso ang gastos kasi, ang inaan mo kasi nung pagkasali ka ng MJ All-Stars, yung registration fee, 300,000 na aabot pesos. Tapos yung preparation mo pa, bla 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 bla. Doon makakatulong talaga yung sa karir mo kasi sisikat ka lalo. Kasi hodang mag-runner up ka o maging winner ka, lalo na pag naging winner ka, syempre may cash prize, sisikat ka. Pero sugal kasi siya eh. Gagastos ka muna, ganyan. 'Di ba? Kaya ayun. Wait lang, may re-replyan ako. Ano kayo ma-feel ng ibang countries if Philippines pa rin mananalo sa MJ All-Stars? Wala naman siguro kasi parang alam na nila yon, gets na nila yon. Kung performer yung Philippines, wala naman silang masasabi or wala naman talaga silang karapatang magreklamo kung performer yung Philippines. Tsaka gets na nila yon. Unang-unang titingnan dyan sa MJ All-Stars yung maraming fans talaga. Nananalo sa votings, number 1 sa votings. Kasi syempre, di ba? Alam niyo naman ang pageant ngayon. Jax Universe, may sentiments about sa pagbibili ni Manong Chabing. May sentiments about sa pagbili ni Manong Chabit Singson. Actually, di ba sabi ko nga, lagi ko naman sinasabi kahit dati pa pag sa mga live, pag tinatanong nyo, ayoko talaga ng Philippine. Ayoko talaga ng Filipino owner ng Miss Universe pageant. At alam niyo na yung dahilan ko. Kasi lagi ko naman sinasabi yon. Pero kung ito na nga talaga, tuloy na, wala naman syempre kung magagawa, wala rin tayong magagawa. Kung ito tuloy na talaga ang pagbili, ganyan. Wala. Ganyan na. Sana maging ano na lang sila lagi, fair and square sa resulta ng mga mananalo, sa resulta ng winners every year. Yun na lang. Sana maging fair and square. Pero syempre, alam nyo na yan guys kunyari, Filipino na yung may-ari ng Miss Universe Philippines. Alam nyo na yan. Alam yung consequences. Makikipag-away kayo sa Thailand fans, Vietnam fans, Indonesia pageant fans. Kasi syempre, pag umakyat yung kandidata, yung Filipina candidate, pag umakyat yan, syempre may masasabi yung mga kapitbahay natin, mga Latino, Latina. So kung sobrang avid pageant fan ka, talagang nakikipag-away, keyboard warriors ka, walang katapusan talagang makikipag-away mo. Ayun yung consequences na may masasabi sa kandidata natin kahit sabi mong performer yan. Syempre hindi ka papayag kasi keyboard warrior ka. Kaya mapapagod tayo magtanggol. Kaya ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit ayoko rin yung Filipino yung owner kasi madi-discredit talaga. Kawawa yung kandidata. Magsasacrifice talaga siya ng husto. Naalala nyo si Maxine Medina. Si Maxine Medina na siguro ang pinaka-pressured na candidate. Filipina Kineso, Filipina MUPH. Parang ramdam ko yung pressure sa kanya. Yung parang kung ako si Maxine Medina, parang hindi talaga ako makakapag-enjoy, ganyan. Kasi di ba yung time ni Maxine Medina, ang sinundan niya si Pia Wurtzbach. Tapos ginanap yun dito sa Philippines. Imagine niyo grabe yung pressure kay Maxine Medina. At kahit nagpe-perform naman si Maxine Medina, pero ang daming nasabi sa kanya. Kahit na mga kababayan natin dito, binash pa rin talaga siya, pero nagpe-perform siya, di ba? Kaya naman umakyat yan sa top 6 kasi dito sa Pinas ginanap. Dito pa lang sa Pinas yun ginanap hindi pa may-ari yung Pinoy ng Miss Universe na, pero grabe na yung pagbabash na nakuha ni Maxine Medina. Nag-top 6 yan kasi dito ginanap, bla bla bla, kahit nagpe-perform siya. Paano pa kaya ngayon kung performer yung candidate natin tas nanalo o kaya nag-runner up tapos Pinoy yung may-ari? Saan nyo may masasabi at masasabi lahat? Hindi lang mga international pageant fans, pati mga Pinoy pageant fans. Kaya ang magiging kawawa talaga yung kandidata. Sacrificial lamb siya. Every year sacrificial lamb siya. Wala yung, ayun nga, lagi ko ang sinasabi, wala yung pinagkaiba kay Antonia, kay Ana Sunang Ayam, kay Vina, or even kay yung mga Thai na lumaban under Upal, yun. Diba lagi ko nga sinasabi,
Di ba kawawa yung mga yun? Grabe, parang talagang ano eh. Grabe yung pinagdaanan ng mga yun. Kawawa talaga sila kahit mga performer, lalo na si Antonia. Hindi talaga nakita yung ganda sa performance ni Antonia. Kahit nagpe-perform kasi nga laging nakadikit. Eh tayo naman ang owner eh. Kaya mukhang magsasacrifice talaga yung Philippine delegate. Kawawa talaga siya. Kaya nga naalala ko si Maxine Medina. Kasi nga si Maxine Medina yung pinaka pressure na MUPH candidate talaga. Ganon ang mararamdaman. Ayun. Good luck! Yan ang gusto nyo eh. Ready na ba sa January Miss Intercon? Ready naman na siguro. Ana Dizon, pero nung USA yung owner, hindi ganyan na-feel natin sa USA candidate. Oo nga, parang hindi ganyan na na-feel natin sa USA candidate. Yung USA ang owner, hindi ganyan na na-feel natin sa USA candidate. Actually, na-feel ko din na parang hindi, expected na yan sa USA. May mga USA kasi no na hindi naman talaga performer pero pumapasok, di ba? Gets, di ba? Pumapasok talaga sila lagi USA. Parang nangyari na lang na parang humina ang USA yung IMG. Yung parang kahit US ang may-ari, pero yung mga USA nasa top 10. Pero nasa top 10 pa din sila. Kaya nandun pa din. Oo, nandun pa din. Parang, may time nga na inis ako eh. Sabi ko, lagi na lang nandyan yung USA. Kasi nga, USA yung may-ari. Yun. Pero pinakamalala daw yung Mexico, sabi ni Just Universe. Oo, kasi di ba pinanalo pa nila, no? Pinanalo pa eh, no? So, yun na nga. Kunyari, Filipino na yung owner. Tapos, pinanalo nga yung kababayan natin. Tapos, nakita nyo may ibang nagpe-perform naman talaga na as in performer. Pinaka-performer talaga. Pinaka-performer pero nanalo yung kababayan natin. Anong mararamdaman nyo? Siyempre, matutuwa tayo. Pero, celebrate ba? Kaya yun yung tanong doon. Celebrate ba sa part natin? Yun. Yun, hindi ko alam. Hindi pa naman nangyayari. Tingnan natin. But hindi pa naman talaga confirm. Nag-uusap pa lang naman sila. Let's see kung ano yung mga mangyayari. If baliktad yung result ng MED sila babagsak. Sabi ni Sky. Wala na bang parang para mabalik yan sa MIG? Wala na bang way para mabalik yan sa IMG? Wala na ata eh, kasi yung IMG na mismo yung ayaw. Kasi nga, di ba, sabi ko nga last time, hindi naman talaga kumikita tong mga pageants na to. Kasi kung paldo ang kita dyan, maraming mag-aagawan dyan. Kung baga ang kita lang dyan, siguro, so-so lang, pwede na, ganyan. For the entertainment purpose lang. Kasi, di ba, kumikita yan, pag-aagawan niya ng mga business owners. Kaya nga walang interesado kasi hindi kumikita. Siguro hindi paldo. I mean kumikita naman pero hindi paldo. Ganyan. Kaya ganun. Sa MI ba nafe-feel natin yan towards Japanese candidates? Ikaw ba na Disa, nafe-feel mo ba? Nafe-feel natin yan towards kasi yung mga Japanese candidates bihira naman pumasok sa semis, no? Kumbaga very fair siguro ang MI kasi 'di ba wala pa nga ngayon ng corona mga Japan. Wala nagta-top 5 na Japan. May pumapasok pero kasi na yun given na pag ikaw yung may-ari host country pumapasok talaga. Laging ganon. Pero hindi naman yung as in umaakyat talaga ng top 5. Ewan ko. Pero kung ano yung nararamdaman nyo ngayon sa Miss Earth, ganon. If next year luto na naman ang Emmy, do you see it as downfall sa organization? Papunta na sa downfall kung sakali. Pero malamang hindi na yan luto next year. Kung sino man may-ari na next year, hindi na yan luto. Hindi na yan luto. Parang Cosmo lang yan eh. Di ba itong Cosmo yung last year nga daw luto. Pero ngayon, okay naman. Ana Dizon ulit, how about MGI? Hindi pa nanalo ang Thailand. Wait lang guys ah. How about MIG? Hindi pa nanalo. How about MGI? Hindi pa nanalo ang Thailand.
hindi luto. O nga, no? Baka hindi pa nakakita ni Nawat yung Thai na dapat maging MGI. Ayun. Um, mukhang si Bina na ata next year sa MGI. Talaga ba? Parang hindi naman. Thoughts mo kay Fuchsia, Ann? Wala naman. Thoughts mo kay Fuchsia, Ann? Siyempre, marerepresenta niyo yung bansa natin very well represented. Pero I'm not sure kung ready ba ang MGI All-Stars na mag-corona ng trans. Pero siyempre, manlalaban at manlalaban talaga yan si Fuchsia. Bakit nanalo ang MGI Thailand? Kung hindi pala mananalo ng MGI. Hindi ko alam. Hindi ko hawak ang kapalaran. Pero ayun nga na Dison, si MGI Thailand pinag-uusapan natin. No? Si Gatchabel, naalala ko, si Gatchabel versus Emma. Parang balita dyan, si Gatchabel daw talaga yung parang mananalo. Parang bet na manalo. Ganito. Ang problema, yung language, dun sila nagka-problema. Hindi nga nakakapag-Ingles, nahihirapan mag-Ingles. Kaya pumabor lahat kay Emma. Kaya si Emma yung nanalo. Gets? So, siguro hanggang ngayon, hindi talaga sila makakuha ng perfect Thai delegate na mananalo ng MGI crown. Ganyan. Kaya, wala pa rin nananalo. So, baka yun talaga, very fair talaga ang MGI, di ba? Kaya kahit kababayan nila, hindi nila pinananalo. Di ba? Kaya yun talaga, importante talaga yun, English language. Barrier talaga siya. Kaya pag tinanong kayo, yung tanong kay Janine Togonon na English prerequisite daw, kineso. Ano talaga, barrier talaga ang English kineso. Same na nangyari kay Cosmo, Panama. Si Panama, di ba, hirap na hirap mag-Ingles, kailangan ng translator. Kaya hindi rin siguro nanalo kasi mahihirapan yung organization. Pag pinanalo niya si Panama, same dun sa iba pa mga hindi nakakapag-Ingles. Kasi nga, di ba, pag ikaw yung winner ng organization, spokesperson ka. So kung hindi ka nakakapag-Ingles, kahit yung organization hindi kayo magkakaintindihan, paano na yun? Tapos magiging spokesperson ka pa, every time may translator ka, di ba? Hirap makipag-usap sa may translator. Gets nyo? Yung ako si Bawang, kausap ko si Panama, kahit heart to heart na usapan, di tayo nagkakaintindihan. Lagi may translator na kasama. Kaya barrier talagang mga language kineso. Yun, ganun. Kaya nagigets ko na mali pala yung sagot. Kaya nagigets ko na mali pala yung sagot ni Janine. Ganun. Yun. Kaya buti na lang talaga nakapag-Ingles yung mga kandidata natin. What if sumali si Anita sa MGPH, mananalo na siya? May pag-asa ba siya manalo sa MGI? MGPH, mananalo na ba siya? May pag-asa ba siya manalo sa MGI? Depende Sky sa mga kalaban niya. Kasi kung hindi naman talaga nagpakita si Emma nitong MGI PH, si Anita na talaga yan. Nagpakita si Emma. Kaya depende sa mga kalaban niya. Binabash ulit Cosmo dahil sayang daw El Salvador at ang vote 27 million na El Tocuyo lang. Eto, Iam Tolentino, binabash ulit Cosmo dahil sayang daw El Salvador. Tapos na El Tocuyo. Oo nga, ba't nga pala nila El Tocuyo, no? Hindi na lang nila binigyan ng isang slot. Pero wala ang pinagbobotohan lang naman nun sa boto kung sino yung papasok sa top 10 baka nakikita nilang hindi naman performer si El Salvador. 'Di ba? Kaya ka lang naman boboto kasi ang pinagbobotohan lang naman doon, pinaglalabanan yung spot. Pero kung hindi ka naman performer, hindi ka rin papasok. Kung ipapasok nila, hindi na fair. Kaya yun.
Maano sa sa mga Vietnam na nang babash kay Atisa. Kanina ko pa sinasabi, wala po akong pakialam. Wala nga akong pakialam, tantanan na natin sila kasi lalo lang sumisikat. Lalo lang lumalaki yung issue. Lalo nagkaka-issue. Kasi pinapatulan. Yun ang, ayun din. Pretty Gentla dyan. Yun nga din. Miya na masasabi mo sa issue ng Miss Cosmo, yun nga din po. Huwag nyo nang palakihin, ayan yun na. Huwag nyo na lang pansinin kasi nga, yun nga, lalo lalaki lang yun. Sabihin, sinasakyan pa natin. So, big deal pag sinakyan. Dapat ano lang, kiber. Tsaka tapos na yun, tagal na nun. Nag-first runner-up na nga si Chelsea. Ayan sabi ni Uni, dead ma! Di nga marunong mag-Ingles ang mga Vietsin eh. Okay na yun, parang bubuo na tayo. First runner-up na nga si Chelsea. They're always digging Atisa without knowing the context. Pinuputol pa nila statement niya. Problema na nila yon ng mga toxic pageant fans sa Vietnam. Actually, ganun din naman minsan ng mga Pinoy pageant fans. Diba? Yung mga mag-edit, ganyan. Pero hindi naman sila malaking grupo doon. Mga ano lang yun, Pinoy, Vietnamese pageant fans lang. Yung mga toxic lang na Vietnamese pageant fans dun sa bansang Vietnam. So kung may problema sila, problema nila yun. Wala naman silang bilang kasi for sure, maliit na grupo lang naman sila doon. Kaya nga lagi sasabi, wag nang patulan, wag nang pansinin kasi pag pinansin, ibig sabihin may pakialam tayo. Pag may pakialam tayo, ibig sabihin big deal. Pag big deal, ibig sabihin siniseryoso natin. So dapat wapakils na lang. Hopeful for MMD for MGI All-Star, sabi ni Alvin Paredes. Yan. Parang imposible na talaga eh. Pero tingnan natin, malay mo pala no, sa January. No? Biglang Michelle Marquez, may pumondo pala kay MMD. No? May pumilit, may pumondo. Biglang nang gulat, no? Sige, wag muna tayo maging hopeful pa rin tayo habat wala pa namang final delegate. Kasi wala pa naman mga di ba? Ito na yung final, wala pa naman eh. Sige. Malay nyo, may manggulat sa January kasi nakapag-isip na eh. Natapos na yung bagong taon eh. Parang gusto daw talaga ng Singaw Winners Philippines. Ay, nabasa ko rin yan. Iam Tolentino. Parang ang gusto, ayun nga daw, ang sabi sa mga chika, yung si owner nga daw, si Chelsea yung gustong manalo. Pero, hindi niya pwedeng isway yung decision or yung resulta kasi pag nangyari yun, ibig sabihin, luto. Kaya, yun, nanindigan siya kung ano yung naging judge's decision. Wherein, yung judge's decision, pumabor talaga kay USA. Kaya, si USA yung nanalo. Pero kung si owner nga lang daw, sabi nga lang naman daw sa balita, kung si owner nga daw ang masusunod, ay si Chelsea talaga yung gusto niya. Pero syempre, fair and square nga ngayon ng Cosmo. Kaya yun yung desisyon ng hinampalan. Sabi lang naman yung sa balita. Ha? So, chika-chika. Magaling naman talaga si USA sa debate. Sabi ni Sienna Rose. Yun kasi yung nakatapat niya talaga. Minsan may mga USA na hindi magaling sa yung kahit first language na nila yung English, hindi pa rin sila magaling. May mga USA candidate na ganun eh. And nakatapat ni Chelsea yung talagang mukhang native speaker na USA eh. Talagang buga kung buga eh. Kaya, ayun. Abangan ko sa salad sa Ate Yana but we are still hoping. Sabi ni Jazz Universe. Sige, abangan natin yan sa January. Joy Barcoma raw thoughts me. Kung gusto ni Joy or kung gusto niya si Joy, dadaan muna si Joy ng MUPH. At para makapasok siya ng MUPH, dadaan siya ng local org. So, sa Bacoor siya, ang Bacoor nag-a-appoint sila or nagpapapageant sila minsan. Hindi ko alam. So, kailangan niya munang dumaan sa butas ng karayom. Hindi siya yung ikaw na ang Cosmo. Hindi siya yung ganun, ha? Dadaan muna ulit sila sa mga local franchise, magna-nationals, at i-appoint or pipiliin ng organization kung sila talaga. Yun lang. Can't wait sa MJ All-Stars. Can't wait.
Puro frontrunner sa MGI All-Stars. Frontrunner ba? Parang hindi. Actually, wala pa nga, sino ba malakas? Actually, sa mga pinakilala, yung mga ngayon na sa MJ All-Stars, si Tarina Boats, tsaka si Melissa Lin. Parang sila pa lang. O, di ba Gracie? Pero parang overall si Tarina Boats pa lang. Yun lang. Wala pang wala. Baka wala talagang interesado, no? Wala pa nga talaga. Sa pilitan pa lang si Tarina Boats, eh. Parang napilitan pa nga lang kay Tarina, eh. Pero wala talaga, no? Baka wala talagang interesado sa MGI All-Stars. O tingnan natin sa January, baka biglang meron. Baka nagpaparamdaman lang mga to. Kunyari, ako yung feeling ko malakas ako, tapos nakita ko yung mga candidate. Sige, sali tayo kasi mukhang wala naman malakas, baka kaya natin yan. Kasi syempre sayang din yung cash. Kaya, siya yun na muna ngayon. Andrew, nasagot ko na yan. So siya, yan na muna ngayon ang ating chika for today. Bukas babalik ulit ako pag sinipag ako mag-live. So yeah, ingat kayong lahat. Bye-bye na at magandang gabi. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.